consider it as an attack when you mentioned that marami na tuloy na una pong nagpaputok ng warning shot yung POSAA, hindi yung sabi lang. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? Itong nagtatanong na to, nasa binggit na ng kamatayan. Puro pa, kumbagay, kakampi pa rin sa kabila. Questionable pa rin ang pagpapaputok ng OSAA, di ba? Napakawalang kwentang nagtatanong na to. Yan tuloy, sinigawan na nainis na tuloy si Senador Alan Peter Cayetano sa tanong mo. Wala namang katuturan eh. Maliwanag naman talaga eh. Pinoproteksyonan ng OSAA ang media at ang tao sa loob ng mga Senado. O yun ang pinoproteksyonan nila. Di ba? Kasi kapag once na pumasok at nakapasok yung mga halimaw na yan, malamang malaking gulo yan. Kaya doon pa lang sa labas, winawarningan na dahil bawal nga pumasok sa institusyon. Bina-teritoryo ng Senado yan eh. Pambabastos ang ginagawa kasi nila. Kaya nga, eto, talagang nabanas na si Senador Alan Peter Cayetano at napikon na. Kasi nga, pambabastos eh. Ngayon, magtatanong ka ng bastos din. Grabe. My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagkukukus kami Yun dito, nga hinihintay no? namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Nandiyan kayo sa loob ng media, hindi nyo pa rin naintindihan. Ay sa Malacanang, nandiyan na kayo pala kayo sa Senado. Hindi nyo pa rin naiintindihan kung ano sitwasyon, kung sino ang tama at mali. At hindi nyo pa rin naiintindihan na nasa binggit na kayo ng kamatayan. Grabe. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? Ayan po mga kababayan at mga kapaskwes. Maraming ganap, di ba? Sa nakarang araw. Buti na lang. At nabago ang Senate President. Sa katauhan, ni Senador Alan Peter Cayetano. Well, dito dapat magpaliwanag si Direktor Matibag once na mag-umpisa na ang hearing tungkol sa insidenteng naganap. Sa totoo lang, maraming ebidensya ang nakalap ng Senado at ang counterpart na DILG dito. Involved na rito ang CCTV camera na siya namang number 1 recommended ng Senado. Ito ang number 1 na alas ng Senado laban sa mga malipusta sa institusyon ng Senado. Diba? Sa isasama na rito ang statement ng bawat taong sangkot. Dito na ang Sergeant at Arms ng Senado at ng OSAA ng Senado. Senado pa rin, di ba? Pero sa bidyong ito ay na-mention ang pangalan ni Remulla. Nagawa ng may partisipasyon po siya sa bawat investigasyon. Yung mga tao niya, ang tao ng DILG, nakipag-participate po para mabuo rin po ang investigasyon. Kasi ganito po ang nangyari. May investigasyon sa DILG at may investigasyon din po si Senador Alan Cayetano dito po sa sa pagpapaliwanag niya. Kaya malamang at sa malamang ay dapat na rin at panahon na magpaliwanag dito si NBI Director Matibag dahil sa issue ng mga tao niya na kinasasangkutan dito sa insidente. Kailangan niya magpaliwanag dahil walang sasantuhin ng Senado at walang sasantuhin ng DILG sa nangyaring naganap sa Senado.
Kasi nabastusan po ang Senado eh. 'Di ba? Alam naman natin na separate power nga sila eh, 'di ba? Eh saan ba yung NBI? 'Di ba sa executive? O bakit niya binabastos ang Senado? Eh separate power nga sila. Walang pakialaman kung ano nangyari. Kung si Batuman ay nakup nila dahil yun ang rules nila. 'Di ba? Yun nga yun. Kaya nagpaliwanag rin kasi siya sa press briefing ng Malacanang. Ito po, no, bago kasi to, nasa pangunguna ni Auntie Claire. Well po, para sa akin ay, hindi ito ang tamang venue o lugar na dapat siyang magpaliwanag. Dahil kamo, puro bias ang tanong dito, na ang mga nagtatanong ay mga bias na bayarang mainstream media. Sa totoo lang. Dahil once na magsimula na ang hearing sa Senado ay, number 1, mapupulatlat kung sino ang mastermind at nag-utos sa mga NBI na habulin si Bato de la Rosa sa kasagsagan ng plenary session. Diba? Sa pagsasalita ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay mukhang din niya palalagpasin. Yung, alam naman natin, yung senador na nakipagkutsabahan sa mga NBI para makidnap si Bato. Diba? Hindi naman tayo kahapon lang pinanganak, diba? Bakit alam na agad at may nakaabang na agad na mga NBI sa pintuan ng Senado? Iyon ang tanong sa katauhan ng mga NBI, diba? Number 1 tanong yun. Ibig sabihin, nakatimbre na sa mga taga-NBI na darating si Bato. Diba? Yung Sergeant at Arms, may sinasabi, diba? Kasi sa puntong ito, na pagsasalita ni Senate President Alan Peter Cayetano ay lumalabas na malawak na may sangkot sa loob ng Senado. Yan po ang totoo. Alam naman natin na isang chat lang sa Messenger ay madaling malaman kung si Bato de la Rosa ay parating na, di ba? Sa pamamagitan ng cellphone. Kaya high-tech na tayo ngayon. Sa mga tuwid, ay high-tech na rin tayo ang pakikipagtsubahan ng mga halimaw na senador kung sino man yun. Diba? Dapat masampulan sa Ethics Committee ang sinumang senador ang naghudas sa Senado dahil sa krimen. Yan nga eh. Ang saklap, diba? Kapwa senador, ipapakidnap po papunta sa The Hague. Eh may balita nga, may aircraft na eh. Nung araw na yun, nakahabang na sa aircraft. Ang gagawin na naman, kumbaga copy-paste ang gagawin nila eh. Ang ginawa nila kay dating President Digong Duterte. Copy-paste lang ang gagawin eh, di ba? Akala nila uubra. Eh, buti na lang, si Senador Bato de la Rosa ay tumakbo. Ngayon, bakit ayaw tumigil sa pagbubutas ng pader o lagusa kung sino man yun, di ba? Dahil atat-atat ba na makidnap si Bato? Grabe, hindi na ginalang ang institusyon ng Senado. Mga halimaw talaga, di ba? Excuse me. Gabi pa ginawa ang paglapastangan sa institusyon ng Senado. Well, lalabas rin po ang katotohanan para dito sa insidenteng ito na ginawa nilang panggugulo habang tinatanggap ang impeachment article ni Inday Sara. Talagang hindi tinigilan eh. Talagang gabi pa ginawa para lang makidnap. Pangikidnap yun eh. Talaga namang walang arrest warrant. Tapos pupunta kayo dyan gabi. Talagang masasampulan kung sino man. Malawak po ang mga sangkot dito. Sa totoo lang. Kaya po no, bago po natin panoorin ang video ito, I welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Panoorin po natin ang video ito. Paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, "Sir, pwede bang formal ko na lang i-submit tomorrow?" So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung siyam
pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still, Sa pa yun, di ba? Yung mga taong yun na gumulpi sa isang miyembro ng OSAA, makikilala kayo ngayon kung NBI ba kayo o hindi. Dahil dinideny mo eh. Dinideny ng mga direktor nyo eh. Di ba? zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone. Wala pang we did Wala pang report ang NBI. Grabe. not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how. Yan nga, sa panahong ito, nasa na kaya si Senador Bato de la Rosa? Di ba? Ang hirap ng ginawa niya. Kaya nagdesisyon siya na lumabas na lang. Pero lumabas siya, hindi siya tumakas ha. Dahil hindi po siya pugante, sa totoo lang. Hindi po siya pugante at walang warrant of arrest na iniiwasan niya. Talagang ang gagawin sa kanya ay kidnap. Malinaw na kidnap. Kaya ngayon, ang tatakpo sa ating isipan, umiiwas siya sa kidnap. Long will he stay as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec John Vic. So I brought John Vic sa taas, sa 5th floor, Ayan po, because no? ni-request ng isang staff na, sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo. So I went up. Baka gumante, akala yung NBI ang lumulusob sa kanila eh. Kaya buti na lang, matalino to si Senador Alan Peter Cayetano. At kumbaga eh, ang galing eh, di ba? Nag-message agad siya, nasa live. Kaya yun, pinakalma niya yung mga tao. Tutusin, nagpapanik na rin ng mga taong bayan sa Pilipinas sa ginawa nila sa Senado. Pero nung mag-live siya, eto, oras-oras, minuto nagla-live. At yung mga ibang senador, di ba? Nakita naman natin na talagang nagla-live. Kaya pinapakita nila na kung anong sitwasyon sa loob ng Senado. Yan, di ba? Nung lumabas si John Vic Remulla at nakikipag-usap na sa mga senador, doon na humupa ang emosyon, yung mga stress nila, yung mga komosyon doon na humupa. Nung makita sa TV sa social media si Remulla. Yun nga, sinasabi niya na yung pag-akyat sa taas, sa 5th floor, tama yun. Ginawa niya is makipag-usap muna siya, hindi muna lumusob. Kasi, kabado na. Nandun na yun, nakahanda na yung mga baril. Diba? Tamang-tama yun at sinabi nga, pababain muna yung mga baril at yun, napakalma sa totoo lang. Medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So, Sec John Vic asked them na lahat may baril, ibaba yung baril. We explained the situation that OSAA is still in charge inside but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you because nga may na-aresto actually kagabi. Di ba? I think na-report ko na lahat. So I just promise, Sec... Narinig nyo? Na-report na lahat at may nahuling isang tao. Yun, yung taong yun rin ang susi sa report na yun. Isa rin yung sa dapat magsalita. Kapag hindi siya nagsalita, pwede siya makontempt dyan sa Senado. John Vic, that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication o accusation. But since someone close to me sent me a text kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasakasamang security guard. If they're talking about my security, they're also from the PNP. I double-checked before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is,
nag-verbal warning sila. Tigil nyo yan, whatever the nag-verbal warning, hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrators were. Ito no, yung kumbaga ito yung malinaw diyan no. Nag-warning ang OSAHA para sa Senado. Pinagbabawalan na sila noon. At syempre, wag nyo nang ituloy. Kaya winarningan. Ang sinasabi ni Senador Cayetano na nagpaputok ng pabalik, ibig sabihin gumante. Gumante yung mga ewan ko kung sino yung mga gumante na yun, di ba? Ang pangyayaring ganun, gumante papunta sa mga OSAHA, di ba? Yun ang ginawa nila. Was, di ba? Kasi nga, last night, bago may si Sec Remulla, sabi niya, so far they saw one bullet. So, syempre, nakita ko yung Ebidensya mukha na ng naman OSAHA, yun, that's di ba? not possible. So, someone showed me the video and Mayan nga told me, may live nga, di ba? So, sinabi ko lang na, Sec, can you allow the OSAHA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promise si Sec. So, the count was 27 from outside, from inside, no? 27 from inside. 27 from OSAA? 27? 27 from OSAA, sir? Yes, na Up. count nung putok. From OSAA, warning. from the kalaban. Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo yon until nga, Kaya kaya mo dumami, warning, no? ayaw mo magkabarilan eh, di ba? So, kailangan umalis. But instead na umalis, nagputok pabalik. So, again, I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating Ito kasi no, mas mabigat talaga kung merong naging kumbaga nagkasakitan na. At mas masakit nito. Buti na lang walang casualty na involved dito, di ba? Kaya medyo maganda rin ang kinalalabasan at naging masaya rin ang mga Senado. Pero eto lang no, hindi nila palalagpasin yung mga taong involved dito. Lalo-lalo na si Senador Alan Cayetano. Hindi niya palalagpasin to. Talagang palaban din to. Talagang abogado. At alam na alam kung paano at ano ang gagawin. Di ba? lang sa akin yung text ni Sec Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with a white guard when his attention was called by OSAHA Aplasca. Sino ka? Sabi Aplasca. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplasca fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, OSAHA eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds, immediately fled the scene. Sir, can So, we get that? Sir, pwede kami dito. yun lang muna so far kasi yun palang binigay niyo sa akin. But let me emphasize this ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But Kayo na mag-compare kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero para sa akin, wag na kayo maniwala sa labas. Dito na kayo maniwala sa sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Number 1 kasi, bayaran at sinungaling yung mainstream media. time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No? Let me have a drink of water, tapos question. Sir, sure lang. The 27 came from OSAA. Sir, sorry nakita ko po kasi sir na ang nagpaputok po kahapon, OSAA and yung armed na Marines. Tama, OSAHA. Kasama na po sa bilang yung 27, yung lahat na nagpaputok coming from the Senate force. I don't want to speculate kasi I just read to you yung sinabi sa akin. But kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire.
So I'll wait for the report naman ng OSAA after meeting you. Ayoko, kasi OSAA naman is under my jurisdiction. So I'll have them explain what they found so far. So right now, sir, the 27 we can say are from OSAA lang. Yun ang report ni Sec. John Vic. Okay. The 5 came from the Kalaban? Yes. Pataas, sir, or towards OSAA? Yun ang hindi ko masagot. Okay. May isang bullet daw, may isang bullet daw sa taas. And then the rest? Kasi nga last night nung naghiwalay kami, so far daw isa pa lang, Tapos eto kasi sinabi ko kay Sec Remulla, I'll make sure na yung commitment ko not to influence or walang political angle yung aking explanation ng investigation. But he sent me that text na so far yun yung report niya. So I'll send it na to you pa ano mo na lang. Sir, wala kang sinabi si General Clark kung nasaan yung NBI, kung nasa GSIS side o nandito sa Senate. Because nga meron ongoing investigation, I don't wanna speak details for details, but I'll just tell you what he told me last night nung kaharap din niya yung police na nakita nila na nakalagay doon yung letra and everything and winorningan nila. But if I tell you more details than that, pati people will already think or speculate. So I'd rather tapusin nila. Ang sabi sa akin ni Sec. John Vic, bina-backtrace nila. They got a lot of IDs sa the guy na bumalik. Pinabalik daw siya para kunin yung bag. Puno ng maraming IDs sa bag. So they got his fingerprints, bina-backtrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report. Unfortunately, pinauwi namin lahat ng lawyers kasi nung sinabing clear na, nakiusap din yung mga police so that their work is easier, paalisin na. But can I just mention this, guys, di ba? Unprecedented nung Monday na meron law enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? Hindi lang naman hindi dapat mangyari. Dapat hindi dapat mangyari ang mangyayari sa ganyan. Kahit history man, o dapat hindi na maulit para hindi na pamarisan sa mga susunod na mga araw at mga taon at hindi na rin pamarisan ng mga ibang politiko o mga kahit anong henerasyon sa susunod para hindi na mapamarisan yan. Dahil kailangan kamay na bakal ang dumisiplina at madisiplinahan ang gumawa niyan. Kung sino man mag-utos na yon. Kumbaga masyado ng bastos. Masyado ng pambabastos ang ginagawa nila. Kaya ito po, tuloy po natin ang video. First time then, in my view, na may ganun armed attack. And hindi sila tumakbo, They were somehow holding their ground. All of you were here. Oo, diba? nga pala. So there's Diba? a speculation. Anong ibig sabihin nun? Hindi tumakbo? O talagang, kapag hindi tumakbo, ibig sabihin, talagang pinipilit nila na meron silang pakay sa loob. Diba? Kung ano man yun. At wala naman silang dalang warrant of arrest. Diba? At ano pa? Ano pa ang gagawin ninyo dyan? Bakit nagpupumilit kayo? Ang pangalawa, bakit gabi? Diba? Kung ano man ang gustong gawin, kahit 2 tao, pwede nang tibagin at butasan yun diba? Kung sakaling may nire-repair man, 2 tao, okay na. Pero ang problema, ang dami. Ang daming tumatrabaho. Grabe. Na gobyerno yun, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question Hindi yung tanong yun. nyo. Pwede. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. That's why Kaya nga, lalong dumaming tao dahil sa mga kagagawan nila Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that. Sec. John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita That was the last time I saw him. Go ahead. Sir, excuse me, sa binasa niyo po, inamin po ng asawa ni Senator Bato na he used that commotion, yung nangyari, para makalabas ng Senate. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis.
It happened kay Jun Lozada. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi doon na lang siya sa mga madre, and then sinabi doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon. Kung walang warrant, bakit siya nagtago dito sa Senate? Bakit Because sinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So, I'm not saying as a fact walang Oo. warrant. Excuse me. I'm saying they did not present the warrant to us. And Bakit naghabol? Wala naman palang warrant. At bakit pinilit habulin si Senador Bato de la Rosa na wala namang warrant? Di ba? At least, kung may warrant man yan, ano ang warrant na ipapakita nila? Warrant ng local korte o warrant ng ICC? At kung warrant nga ng ICC yan, bakit nila hinahabol agad? Kailangan dumaan muna sila sa korte ng local para mapagdesisyonan. Di ba? Malamang sa malamang, bawal na po ang ICC dito dahil wala tayong jurisdiction. Yan ang talagang hindi may sasaisip ng mga humahabol na yan. Itong gobyerno na to, wala, siya talagang siya talagang may pakana nito sa totoo lang. I'm waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi nyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talk to the police. Ba't nyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be there. I told him last night, Gano'n naman pala di ba? Kumbaga may paggalang din ang pag-contempt sa inyo. Kumbaga hindi naman kayo talaga haharasin ng Senado. Pero lumalabas na kayo ang nangaharas. Sen Bato, sana you can attend the impeachment. It's his Sana, constitutional sana. duty. Last follow-up then. do you still consider it as an attack when you mentioned kahit marami na talaga na una pong nagpaputok ng warning shot yung POSAA, hindi yung sabi ng Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? Itong nagtatanong na to, nasa binggit na ng kamatayan. Puro pa, kumbaga, kakampi pa rin sa kabila. Questionable pa rin ang pagpapaputok ng OSAA, di ba? Napakawalang kwentang nagtatanong na to. Yan tuloy, sinigawan at nainis na tuloy si Senador Alan Peter Cayetano sa tanong mo. Wala namang katuturan Maliwanag naman talaga Pinoproteksyonan ng OSAA ang media at ang tao sa loob ng mga Senado. O yun ang pinoproteksyonan nila. Di ba? Kasi kapag once na pumasok at nakapasok yung mga halimaw na yan, malamang malaking gulo yan. Kaya doon pa lang sa labas, winawarningan na dahil bawal nga pumasok sa institusyon. Bina-teritoryo ng Senado yan Pambabastos ang ginagawa kasi nila. Kaya nga, talagang nabanas na si Senador Alan Peter Cayetano at napikon na. Kasi nga, pambabastos Ngayon, magtatanong ka ng bastos din. Grabe. My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami Yun dito, nga hinihintay no? namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Nandiyan kayo sa loob ng media, hindi nyo pa rin naintindihan. Ay sa Malacanang, nandiyan na kayo pala kayo sa Senado. Hindi nyo pa rin naiintindihan kung ano sitwasyon, kung sino ang tama at mali. At hindi nyo pa rin naiintindihan na nasa binggit na kayo ng kamatayan. Grabe. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na
Sir, sinabi kasi ni Senate Sec Dong Mendoza right after the shots were fired last night na perceived NBI. Are you ready to say that na perceived NBI yung kalaban? Nasabi naman ni Sec Dong yon, at sabi ko sa kanya, I don't blame you for giving them the information on the ground. And mayan, you ask the right questions. Tama yung direction nyo, etc. But I'll be very fair. When the President called to check how we are, and when the President said, it's not government, it's not the AFP, it's not the PNP, it's not the NBI. I'm, of course, he's the President. I'll give him the benefit of the doubt. I'll assume. But I told him, but Mr. President, we have a bad experience sa NBI. They haven't been truthful with us. Sa totoo lang talaga Sec. naman. John Vic assured me, walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction but you know, people risked their lives yesterday. One of our nagugulpi na yung isang usaa, the others could have done this. What I want to prevent is that, you know, there are certain things in life na may red line yan. 'Di ba? 'Di ba yung you don't, you know, you respect your parents, unahin mo yung mga tatanda, 'di ba? Pero kung yun ay mga normal na kabastusan, 'di ba? But you don't attack Malacanang. You can march, you can protest. You don't burn down the Supreme Court, and you don't attack the Senate in an armed manner. 'Di ba? It was 100% an attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang 'yon, na he lost his mind, then a question ko, how did he get the IDs? How did he get in? How did he get? If it was government, then I'm sure the President will act upon it, 'di ba? So I don't know right now, and I don't want to give details, but but yung binasa ko sa iyo, galing na kay Sec. John Vic 'yon. So, at sinabi niya, NBI 'yon. Oh. Sir, sabi ni Sir John Vic, Yeah, NBI? See, my staff was just pointing out that there's still difference between yung sinasabi ng PNP or ni Sec. John Vic at yung sinasabi ng USAA. That's normal in the investigations. That's why sabi namin, mag-joint investigation tayo. So far, I do not have a reason to not believe Sec. John Vic. Why? First, nung nakita yung bag at sinabing, pag nabalikan yan, mahuhuli natin or paamoy natin sa aso kung may barel, he didn't have to tell me that. But he did at may nahuli. Okay. Secondly, lahat ng request niya, pinagbigyan ko. Umikot yung mga police, disarm yung iba natin tao dito. Yung hiningi niya na i-sweep yung floor by floor. Yung hiningi niya na i-secure yung CCTV. Lahat ng mga hiningi ko sa kanya pabalik. CCTV nung kabila, nung GSIS, ibigay sa atin. Yung before he left, sabi ko, sir, step by step, keep us informed. So, but that's the problem nga, 'di ba? So, I'm hoping magkatugma lahat. So sa report natin, yeah. So sa report kay Sec. John Vic nakababa yung barel. Sa report sa atin, the Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots, after which the exchange of gunfire followed. The exchange lasted approximately 3 minutes. So, siguro you could see why I was upset. Because yung Sergeant of Arms, hindi ako naglagay niyan, ha? I wasn't Senate President before this. I forget now kung si Senator Cheese or Senator Subiri, no? But he's a respected general, okay? And you don't get to be a respected general by being a cowboy or gung-ho na hindi ko lang gusto mukha mo, paputok na, di ba? So when he reported that, may assumption of regularity, but I told Sec. John Vic, if you want anyone to excuse themselves from the investigation because they themselves investigation, ako, kung gusto niyo ako imbestigahan, I will excuse myself from the investigation. So ganun kami ka-open para malaman nga natin. Because nga, you know, when you get used to something, it becomes regular. So because we got used to may nag-hold up sa mga kantong madidilim, parang pag news, sige news pero okay lang. So you remember the first time na may na-rape na 2-year-old or 3-year-old, how outraged everyone is? People are still outraged, but when people realize that Shabu does that to the mind, di ba? Parang nagiging normal sa iba eh, which we cannot allow to happen. So whether it's a heinous crime or an attack on the Senate, we cannot allow that to become the new normal. No, that's why until this point, di ba? I've been totally logical reason, but you know, to say na kami pa umatake doon and everything, I could have, if Hindi naman mangyayari yun. Dapat na
Kayo pa ang atake, mga senador pa, ay mga sergeant at arms pa ng senador o kaya OSA. Hindi naman mangyayari yun. Kung hindi lumusob yan, kung hindi sila linusob, may dahilan naman kasi kung bakit nag-warning, di ba? Kasi nilulusob na nga sila eh. Binubutas na nga eh, di ba? Kaya yun nga ang paliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano, walang dahilan. Kung merong gumagawa ng kalukuhan, di ba? Senator Bato and I wanted to plan him going out. It's very simple. Sumakay siya sa kotse ko and I'll bring him Tama. out. Why? Hindi naman siya under arrest eh. Di ba? Tsaka hindi naman siya kriminal para arestuhin para kidnapin. Di ba? Pangingidnap kasi ang ginagawa eh. So I do not know why he did it that way. I haven't talked to him. 'Di ba? But what I know is that he's not under arrest and hindi pa pinapakita hanggang sa amin ngayon ng NBI. But Oh, bakit walang maipakita ngayon? Ano na ngayon, 'di ba? Ilang araw na. Puro nauna pa yung pagpapaliwanag mo sa sa press briefing ng Malacanang kaysa sa mga report na kailangan ng Senado I do believe the president that he did not send anyone here to enforce that warrant. So ang question ko nga is why were they here? And pag Oo. ikaw ay nakita na at sinigawan, even assuming tama, nakababa yung barel, nagpaputok ka sa taas, warning shot, what do? Don't you show your badge and put up your hands and leave? Bakit siya nagpaputok pa balik? Knowing this is the Kaya nga lumaban pa, 'di ba? Gumanti pa sa mga warning shot ng OSA at sa security ng Senado. Ano ibig sabihin nun? Eh di may masamang balak, 'di ba? May gustong kunin na dapat kunin. Ganun yun eh. Senate. So, for me, we really have to know the truth. And by the way, that's why the last statement I told Secretary John Vic and Chief PNP Nartates before they left is that please use all your powers in intelligence, in peacekeeping, etc. to make sure no untoward incident sa impeachment. Nung una nga, parang ang reaction, akala nila I was talking about government. No, sabi ko, I'm asking for your help, your expertise. Tell me what we need to do because nga, this simply cannot happen. If that happens, people are gonna just keep pointing fingers. Sasabihin nung itim, gawa ng puti. Sabi nung puti, gawa ng itim. Sabi nung pula, gawa ng blue. Hindi tayo matatapos dyan. But I believe they're using forensic science the fingerprints, the CCTVs and everything to get there. Sir, paano nakapasok? Sir, paano nakapasok yung armed men? Sorry? Wala na po ba yung protected custody ni Senator Bato? Well, you're under protection while you're under our custody. Diba? So, for example, yung kay Jun Losada, it was a different situation, but he was still under the protection because nagpaalam siya. Nalilipat kami ng Green Hills. So, I will still insist on his rights. Diba? So, meaning, if he'll be arrested now, I'll go to him and I'll just ask sino nag-aresto, do you have a warrant? And if they say it's a foreign warrant, I will ask them, pwede bang sa korte natin dalhin to, hindi sa Hague? Pwede ba siyang, di ba? So, do that. But, pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So, in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody same example ko sa inyo kanina, di ba? If the media comes, may naghahabol sa inyo, hindi nyo sure kung police, hindi, wala namang warrant, pero yung tingin nyo wala na yung threat, gusto nyo na umuwi, pwede naman. Sir, paano nakapasok yung armed men? As of this time, I don't know. Yeah, as of this time, I don't know. Sir, also, on ba to? Well, kasi yung nahuli, inutusan daw siya to retrieve the tactical bag. So that means Binalikan. the tactical Binalikan yung bag. So that means they were already inside. Oh, kasi medyo Nasa loob na lumabas raw sa office nung nangyari. Pero ayaw ng mga security. And they said hindi talaga secured dito. And Secretary John Vic told Talagang tagalabas. Yun nahuli. Yung sinabi niya kagabi, ayokong kasi usapan namin hindi mo na babanggitin. But yung binasa ko sa inyo ngayon, galing kay Sec. John Vic yun. Oo. May konti lang difference kasi by the way, hindi ibig sabihin galing kay Sec. John Vic, sinabi niya. Ibig sabihin yung investigation nila, nakababa yung barrel. As of yung atin, nag-tactical position sila. Yung Nako. Lagot na si Matibag dito. Nagsanib puwersa nga 'di ba? Ang Senado at DILG. Walang sasantuin daw si Remulla, 'di ba? Ito namang si Senador Peter Cayetano, wala rin sasantuin to sa mga kapwa niya senador na sangkot diyan sa insidenteng 'yan. At yung mga senador na naghudas at yung mga senador na galimaw, malamang at sa malamang may kalalagyan to. Kapag hindi binago ni
Senador Alan Cayetano yung paninindigan niyang to Malamang at sa malamang, masasampulan ng mga halimaw dyan sa loob. Laban. Sa usahan, sir. Oo. Nagpakilala ng NBI. Yes. Give that part then and part na sinabi ko. Sir, I don't know. Pero SP, dahil umalis siya dito, wala na siya sa protective custody Yes. ng Senado? Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his rights. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal Oo. remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender. Tama. Talagang may nahon at may pag-respeto kung mag-aaresto ka ng tao dyan sa loob. Kaso sa plenary session pa, bawal nga di ba? Bawal maghimasok dyan at kung ano yung aarestuhin. Bawal. Kasi hanggang labas ng pader ang immunity ng Senado. Hindi yung, pati nga yung hagdanan ng paghahabulan nila, may immunity ang senador dun Bakit nila nagawa kay De La Rosa yun Diba? Dapat nga naglalakad lang doon si De La Rosa at hinahayaan nila maglakad doon hanggang sa hagdan Diba? Dahil may immunity nga doon. Hindi nyo dapat basta-basta babastusin ang mga senador hanggat hindi nakakalabas ng bakod. Diba? So now he's on his own. Our prayers are with him. Hindi ko pa nakita. It's just like using PS car. It's not illegal. There's no warrant of arrest. Walang obstruction of justice because you know, to obstruct justice, you have to know. So kung hinahabol ka nila, walang mapakitang warrant sa akin, tinago kita, walang obstruction of justice yun. Pinakita nila sa akin yung warrant, diba? Tapos nag-plot tayo na itago kita. Yun, pwede. May warrant tapos Not tinago. yet. There's no warrant Oo nga walang warrant Napansin nyo, kung kailan na nagkakagulo na, saka naman sumipot si Trillanes, saka inilabas yung warrant, di ba? Yung hawak-hawak ni Trillanes, yun dapat ang hinihingi ng mga senador. Ano nang nangyari? Bakit hindi maibigay, di ba? Dapat ito, si Trillanes, binigay niya sa senador yung kopya, di ba? Para ebidensya, may warrant, di ba? O hanggat ngayon, ano nangyari? Tahimik si Trillanes ngayon. Ano na, hindi na siya nagpuputak at nagtatatahol sa mga social media at sa mga mainstream media. Nung nung nakarang paghuli kay Tatay Digong, after noon, nagpapa-interview na siya sa mga mainstream media, 'di ba? Talagang proud na proud siya sa sarili niya. O ngayon, lumabas ka ngayon sa mga mainstream media at magpa-interview ka kung ano na nangyari. Dahil ito, may sa investigasyon pag nagtuloy-tuloy ang investigasyon ng Senado at mapupunta yan sa mastermind kung sino yung mga nag-utos at kung sino yung mga nagsagawa at may kakutsaba. Di ba? So how did the Senate treat it? Because as far as you're concerned, you're saying that there's no warrant. But the ICC made public the warrant against Senator. Who will we believe? ICC mismo nagsabi nung Sunday, wala. No, but Kaya nga, tapos, sinungaling so Monday lang nila lumabas. Sabi ni Trillanes, 6 months na daw yun sir, yung warrant. Sinungaling din. No. Grabe. I'll clarify that. We don't take judicial notice of that stuff. You have to come to us and present it. Oo. So kung meron sa internet na one of you may warrant of arrest, hindi ko na kayo papapasukin ng Senate at arestuhin ko na kayo? Hindi ba dapat pumunta dito yung police na dala tapos sinabi? Oo. The application for Dapat may warrant of arrest. even by Senator Ronnie De La Rosa is actually reflected. He himself recognizes that the ICC warrant is Napakaliwanag naman talaga. Kapag ikaw aarestuhin, dapat may warrant of arrest, di ba? Napakasimple lang. Anong ginawa nila? Hinahabol, walang warrant of arrest. and is valid. No, I'll tell you why. Because the ICC said they have a secret warrant. Nako, They said they have a secret. No, guys. kalokohan ng ICC talaga. Di naman tayo talaga. Believe me, i-research nyo, i-google nyo ngayon. Sinabi ng ICC na under their rules, pwede nilang secret yung warrant. Sinabi nila yan a few months ago. That's why tumakbo si Senator Bato sa Supreme Court. Kasi hindi niya nakita. When's the first time that you heard na meron talagang warrant? Nung Sunday. Where's the first time na nakita nyo? Nung Monday. At ano bang paulit-ulit ko sinasabi sa lahat? Di ba? It has to be a Philippine warrant. So if there's a warrant for any of you here,
na kung saan-saan, etc. at walang nagpapakita sa akin, hindi ko rin papayagan na arestuhin kayo sa loob ng Senado. Senator, It's just that simple. I'm sorry. Yes, go ahead. Follow-up question, Sure. Senator. We were there yesterday, Mhm. and we were made to kind of stay on the side. And even OSA actually said that they were going to arrest somebody. They said that, we caught that on camera, may arrest din sila, nagpalit sila ng damit, pero sabi nung unahin muna yung articles of impeachment. After that, pumunta na sila dito sa kabilang part. And then sumunod kami sa likod. So, nagkaroon ng pupukan. So, I just wanted to ask, did he ever tell you who he was planning to arrest? Because they had a purpose No. when they went there. No, when so- you say he was attacked, it So was I'll tell you It wasn't- 100%. Inconsistent with what we sorry, Senator. Yes. When you're claiming now, It's not inconsistent because you arrest someone who's trying to enter the Senate. So you're being attacked. You're being attacked. I only use the words attacked when everyone confirmed that we were fired upon. But it's not clear who he was So trying to arrest. I'll tell you this, ha. If I go to you and say, please leave the room, I'm not attacking you. No, I Diba? don't No, okay, yeah. Or if I say, Oo, ma'am, can you take a warning seat? eh. I'm not Hindi attacking talaga you, right? maintindihan nung But if I nagtatanong take eh. out a gun and you tell me, sir, you can touch me, or sir, move away, and tinutukan kitang barel, that's already maybe a motion. Warning. But when I actually fire the gun, so I'll tell you to answer your question directly, okay? Kasi bumuga na ba yung barel? Di ba? Nagsasalita ka pa lang. At umbagay, hindi naman tinutok sa'yo. O atake ba sa'yo, sis? Atake ba sa'yo yun? Di ba? Yung nagtatanong, atake ba sa'yo yun? Hindi ka makaintindi, grabe. I don't know the exact time, but the Sergeant of Arms went in to say, na, sir, the GSIS is inspecting cars. And when I talked to the administrator, he told me that they're heightening security. And then he said, I asked him, so if a senator uses your gate, will you have them open your car? Which is illegal. Which the NBI said in Monday they did not do. But one of the news channels, you actually captured that, di ba? Yung may puting van, and then they showed the plate number 7, and the NBI guy had a long gun, and the other one was just keep saying, visual lang, visual, then they opened the van. That's illegal. Okay? So, ang instruction ko kay OSAA, can you invite the administrator of GSIS? I'd like to talk to him. Tama. In the same very Yan ang cool manner maganda. that I talked to the NBI director, I wanted to know who asked him to do that, and if he knows na illegal to inspect our, because they were closing that gate if we didn't allow. So is it safe for all of us to have one gate? So after that, every 5-10 minutes, I was trying to get an update. Then everything happened. So when I said at the first time I used attack, sorry, I was really dizzy and had a headache and was really on the ball last night. I don't know where I first used the attack, but I'm 100% sure. If you look at my FB live, I tama. delayed that still for a few minutes because I didn't want to be alarmist. And I tried to make it to you here in the second floor, but they didn't allow me. So pinagalitan pa ako nung una to turn the lights on to do the Facebook Live because now if there's a shooter, it'll be mahirap, no? But sorry, I just want to say, there's no dispute at this point in time. It's attack. Ang question lang, who attacked? That's the only question. Give the details paano nakapasok. Sir, kasi kaming mga Senate reporters, pabalik-balik kami dun sa area na yon. Hindi namin alam na may lagusan doon. May lagusan po ba doon sa gilid na yon papuntang GSIS? Same sa inyo, hindi ko alam. Kasi remember, I wasn't in the Senate since DFA ako until 2022. Yun nga ang problema. Sino nakakaalam na may lagusan doon? Sinong senador ang nagtip doon? O kaya kung sino yung empleyado na nagtip sa mga NBI o kung sino man yun, na yun pala ay lagusan papuntang Senado at sa pagitan ng GSIS. Sino ang nagtip doon? Sino ang nagsabi sa mga lumusob doon? May nagtip eh, di ba? So the first time sa 5th floor na nakita ko yung mga rooms doon sa CA, but I didn't know kung may lagusan doon. Then when they told me binabarena na yung doors, kasi we Kaya didn't nga. but I saw it in one Bakit news channel. kasi It was either binabarena? Channel 7 Yun or ang tatanong dyan eh. 2. Is there anything Bakit there? binabarena eh? So yung pinabarena kagabi, pinakula namin yun siya. May kinalaman doon yung pagpasok nung kalaban. At that time, yun ang report ng staff ko that pinapatigil nila at tinatanong nila kung nagpipilit. So sorry, try to our frame of mind, no? We're on high alert, everything's happening, Maliwanag naman eh. Ito no, maliwanag eh. Nagbubutas sila na sa lagusan na yun. Sinong pakay? Eh di si Bato de la Rosa. Nagsalita na nga yung nagkakamera doon sa video eh. Narinig yung boses niya eh. Na sinasabi nga eh, nilulusob nila dahil si De La Rosa nga, si Bato de la Rosa nga
Ang pakay nila, nasa video putukan, yan. then they're telling them to stop and you're still doing that. In the meantime, may kilala kasi ako sa isang pulis sa labas. I went out, di ba, nung 2 o'clock. Pinatawagan ko, at that point in time pala, hindi nila alam na may nangyayari sa loob. This was before I did the Facebook and before I confirmed that. We really thought it was fireworks. Eh. But the Barena sa ground floor, may kinalaman sa kung paano I haven't seen the report if conclusive na yon, but all throughout the night, that's why the heightened alert was there because we felt that. And you know, until Sec John Vic left, hindi namin malam yung motive eh. So, sa media, sa akin, will they get Sen Bato? If nagputukan na, would they retreat? Or hindi namin alam hanggang ngayon anong mission, ilan sila and everything. That's why nga, the best thing for all of us is to cooperate and finish this investigation. But as for investigation, SP, may lagusan nga. Since hindi natin alam, may lagusan nga doon. Sorry, we can look at it now, but I don't really Hindi know. rin kasi masabi. Sir, Senator Bato, kanina madaling araw, Malamang sa malamang, hindi nga masabi ni Senador Alan Peter Cayetano na may lagusan doon dahil hindi niya naman talaga siguro kabisado. Malamang at sa malamang, merong talaga nakakabisado ron at may alam. Yun ang nag-tip sa kanila. meron pong lumabas na sasakyan sa Senate parking. Could that have been him? I'm not sure, basta ang sabi sa akin ni Jinggoy was around 3 a.m. Then I heard from the palace, 2:30. Actually, it's the report. On May 14, 2026, at around 2:30, the Communications Center reported to the Sergeant at Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant at Arms with Sec Mendoza proceeded to verify the information, etc., etc. But as I said, no, from report sa akin, but yeah, so I got that, I got information, so some of the news, so yung kanina, pinakyat ko siya kasi sabi ko, Ayan po, no, hanggang dito na lamang po at muli na naman natin na pakinggan at eto, no, napanood ang buong video na kung saan nagpaliwanag ang bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kaya ayan po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.